Mga kabayan, kaabsat, kasangkayan, nandito na po tayo sa lungsod ng Bacoor sa lalawigan ng Cavite. At ating pong binabaybay ang kahabaan ng Aguinaldo Highway. Ito po ay may habang 41.4 km. Alam niyo ba mga kabayan na kung saan nagsimula ang pangalan ng lungsod ng Bacoor? Ito po ay nagsimula sa salitang bakod o pader na ibig sabihin ay talampas na mataas na lugar. Ang lungsod ng Bacoor ay naging unang kapitolyo ng revolusyonaryong pamahalaan ni Emilio Aguinaldo. Ayon sa aklat ng kasaysayan, ang tulay ng Zapote ang naging piping saksi sa naganap na labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila noong Pebrero 16, 1897. Sa simula, ang Bacoor ay isa lamang baryo ng bayan ng Imus. Ito ay itinatag noong 1671. Ang Bacoor noon ay kilala sa pagsasaka at kilala rin sa kanilang produkto na masaganang pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Ito ay isang klase ng kabibi na tinatawag na tahong. Ang Bacoor ay itinuturing na isang tarangkahan o gateway sa salitang Ingles. Ito'y tinatawag na tarangkahan ng probinsya papuntang Maynila. Ang Bacoor City ay naging isang ganap na siyang syudad mula sa pagiging isang bayan ng lalawigan ng Cavite noong 2012. Sa ngayon mga kabayan, ang Bacoor City ay isang officially classified as a first-class urban component city in the Philippines. Ngayon po mga kabayan, ay papalapit na po tayo sa boundary ng Bacoor City at Imus City. Ngayon po mga kabayan, tayo po ay nasa makasaysayang lungsod ng Imus sa probinsya ng Cavite. At ngayon po ay halungkatin po natin ang aklat ng kasaysayan na nakatago sa lumang baul na pinanday ng panahon. Ayon po sa pahina ng aklat ng kasaysayan, ang Imus ay isa lamang bahagi ng Cavite Viejo na ngayon ay kilala sa tawag na Kawit Cavite. Ang Imus ay naging isang ganap na munisipalidad o bayan noong 1795 at naging isang syudad naman noong 2012 matapos ang isang plebisito. Ang syudad ng Imus ay may mahalagang ambag sa kasaysayan dahil dito naganap ang ilang mga labanan upang mapalaya ang ating bayan mula sa pananakop ng mga Espanyol. Ang dalawang mga matagumpay na labanan ng ating mga katipunerong mga ninuno laban sa mga Kastila ay ang labanan noong Setyembre 3, 1896 na tinawag na Labanan sa Imus at labanan naman sa Alapan noong Mayo 28, 1898. At dito sa Imus, unang iwinagayway ang ating bandila na simbolo ng ating kalayaan. Kaya tinawag ang bayan ng Imus na Flag Capital of the Philippines.
kabayan, minamalas po ata tayo ngayon. Dahil flat na naman po tayo, hindi po natin maiwasan ang mga malalalim na lugar na pwedeng maging sanhi upang maplat po ang ating gulong. Ngayon po ay maghahanap po tayo ng vulcanizing shop para mapavulcanize po natin ang ating gulong. Sana po ay makakita tayo agad upang hindi po tayong mahirapan dahil medyo nakapapaso na po ang init ng araw. Time check po tayo mga kabayan. Ngayon po ang oras po natin ay alas 11:48 ng umaga. At nandito na po tayo sa Dasmariñas City, sa probinsya pa rin ng Cavite. Sa wakas mga kabayan, sinuswerte pa rin tayo. Nakakita na po tayo ng vulcanizing shop sa unahan. At siya nga po pala mga kabayan, may nakilala po tayong isa sa ating mga subscriber dito sa vulcanizing shop. Hindi na po natin natanong ang pangalan ng ating subscriber dahil natapos na po ang ating pagpapavulcanize. Ngayon po ay itutuloy na po natin muli ang ating mahaba-haba pang biyahe. Mga kabayan, nandito na po tayo sa bayan ng Silang, sa probinsya pa rin po ng Cavite. Time check po tayo. Ngayon po ay alas 12:30 ng katanghaliang tapat. Alam niyo ba mga kabayan, at kasangkayan, na ang bayan ng Silang Cavite ay isang malaking bayan. Ayon sa aklat ng kasaysayan, bago pa dumating ang mga mananakop na mga Kastila, ay may 10 dato na naglayag mula Borneo at napadpad ng Pilipinas at nanirahan sa bayan ng Indang. At isa sa mga datong ito ay si Gat Hingiu at ang kanyang asawa ni si Gat Kaliwanag. At mayroon silang 7 supling at nakabuo sila ng mga barangay sa lugar ng bayan ng Silang mula sa kanilang mga anak at kaapu-apuhan. Sa katunayan, ang mga bayan ng Amadeo, Carmona, Indang at General Trias ay nabibilang lamang sa teritoryo ng bayan ng Silang. Ang bayan ng Silang ay naging bayan noong 1595 na itinatag ng mga Pransiskanong pari at gumawa sila ng simbahan mula sa patnubay ni San Diego de Alcala. Ito'y naitayo sa pagitan ng 1637 at 1639. Ang pangalan ng bayan ng Silang ay nagsimula sa salitang silangan at sa paglipas ng panahon, sa pasalin-salin na pagbigkas, ito ay naging Silang.
Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, ang tinatahak pa rin po natin ay ang kahabaan ng Aguinaldo Highway. Dito pa rin po sa lalawigan ng Cavite. Ang Aguinaldo Highway ay kilala rin sa tawag na Cavite-Batangas Road. Ang bayan ng Silang ay may taas na mula sa pinakamababa na 614 na talampakan hanggang sa pinakamataas na 1,417 talampakan mula sa ibabaw ng tubig dagat. Ngayon po mga kabayan, ay papasok na po tayo sa lungsod ng Tagaytay. Salamat po sa inyong pagsama sa aming paglalakbay mula Angeles City sa lalawigan ng Pampanga papuntang Bungahang, Cuenca, Batangas. Sana po ay samahan niyo po uli kami hanggang marating po natin ang ating destinasyon. Mga kabayan, kabsat, kasangkayan, ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ito po ay malaking kasiyahan na sa isang hindi popular at hindi sikat na content creator na tulad ng inyong abang lingkod na si Juan Masipag na nangangarap na mapansin dito sa social media. At pakilike na rin po at kung kayo po ay may mga katanungan, puna, payo, ay mangyaring magkomento. Lalo't makatutulong ito sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po ulit tayo sa part 4 ng ating paglalakbay. Hanggang sa muli! Bye-bye!